Siniguro niyang maayos ang lahat bago niya haharapin ang CEO ng El Bravo Architectural Firm. Kinabukasan niyo ng araw ng kanilang meeting. Shareholder siya ng kumpanya at 40% ng shares ay sa kanya. Dahil dalawang business holder ang umurong at ibinenta sa kanya ang shares ng mga ito. Na siyang matagal na rin niyang hinintay na pagkakataon. Tamang-tama. Inaral niya ang lahat. 7 taon din siyang nakakulong sa trauma na kanyang pinagdadaanan sa kamay ni CEO noon, na siyang demonyo niyang asawa. Sa bagay, hindi rin niya masisisi dahil sa pilitan lang itong ipinakasal sa kanya. Dahil sa ginawa niyang pagpikot dito. Kasalanan niya dahil sa sobrang pagkahumaling niya noon sa CEO. Nagawa niya itong paikutin. Ngunit hindi rin iyon basihan para patayin siya nito sa pamamagitan ng pangmamalupit. Malas nito at tinirhan pa siya nito ng konting hininga. Itong taon bago siya tuluyang nakalaya, ngunit hindi naghihilom. Dahil magiging payapa lamang ang lahat, oras na maipagiganti niya ang sarili at ang anak na inosente. Ngunit wala nitong awa na pinatay. Sigurado ka na ba talaga sa mga binabalak mo, Linde? Tanong ni Doña Juana matapos magayos. Handa na akong harapin ang nakaraan, Mama. Maraming salamat sa bagong mukha na ito, sa bagong buhay na ibinigay mo. Hinding-hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo sa akin. Wala yon, Linde. Matagal rin akong mag-isa at malungkot dahil sa pagkamatay ng aking mag-ama. Siguro, itinadhana kang ibigay sa akin para maibsan ang lungkot ko noon. Nakangiting wika ng Donya. Huwag kang mag-alala, Mama. Mananatili akong nasa tabi mo hanggang sa iyong pagtanda. Aalagaan kita. Magsasama tayo ng matagal. Emosyonal na wika niya sa matandang alila na rin sa pamilya. 7 taon na rin ang nakaraan nang mamatay ang asawa nito, anak at biyanan, pati ang apo nito. Sakay ng private plane ng pamilya pauwing Pilipinas. 1 linggo lang ang nakaraan ng matagpuan ng hardinero ng mansyon ni Doña Juana ang kanyang katawan na walang malay at puno ng pasa. Nakatakas siya sa mga kamay ng tauhan ni CEO, Architect Clinton Abison. At bago pa siya nawala ng malay at nakapagtago siya sa mayayabong na tanim sa labas ng pader ng malaking mansyon. Hindi niya alam kung hinahanap pa ba siya nito o baka ipinagpalagay na lang na patay na. Akala ko ba nakalimot ka na? Bakit parang may kirot pa rin sa mga mata mo? Tanong ni Doña Juana nang makita ang napakalungkot niyang mukha. Wala, Mama. Naalala ko lang kung paano ako nabigyan ng pangalawang pagkakataon. Ay, nako. Kung hindi ikaw ang nakasagip sa akin, magbabago kaya ang mukha kong iyon? Halos hindi na makilala dahil sa mga marka ng sigarilyong ginamit ni Clinton na pampaso sa aking mukha. Huwag mo nang alalahanin ang mga bagay na iyon. Mag-focus ka sa mga positibong plano mo sa buhay. Isa ka ring mahusay na arkitek. Ang dami mo nang nakatambak na plano at disenyo ng magagandang bahay sa kwarto mo. Panahon na upang ilabas mo yan, anak. Nandito lang ako. Susuporta lagi sa'yo. Paalala ng matanda. Bigla siyang naging seryoso. Tama ang Donya. Kailangan niyang isipin ang mga positibong bagay. Kaya nagpaalam na siya dito para makapagpahinga ng maaga. Kailangan niyang maging sariwa sa paningin ng babaero at mapamatang lalaki na dati niyang naging asawa. Kinabukasan, maaga siyang nagising.
Unang araw iyon para humarap sa conference ng kumpanya. Formal meeting ng mga shareholders. At sa araw na iyon, ay muling pagpipilian kung sinong magiging bagong CEO ng kumpanya. Malamang siya ang hawak ng titulong iyon dahil mas malaki ang kanyang ambag. Sa pagkakaalam niya, 35% lang ang hawak ni Clinton. Pero sa ganda at pagiging sexy niya, imposibleng hindi ito maging maginoo sa kanya. Pagdating niya sa nasabing gusali ng El Bravo, ay napahanga siya sa malaking pagbabago ng gusali. Mas naging maunlad ito sa nagdaang 7 taon. Dati ay 2 palapag lang ito, ngayon ay 5 na. Ibig sabihin mas dumami pa ang mga tauhan. Mas marami ang nagtiwala at nag-invest sa kumpanya. Ipinarada niya sa ground floor ang kanyang kotse. Pagkatapos ay hinanap ang elevator, paakyat sa 5th floor. Doon ang opisina ng CEO at doon din ang conference room. Hindi niya alam kung maghihintay na ba ang staff sa kanya o siya pa ang maghihintay sa mga ito. Alin man doon ay ayos lang sa kanya. Magalang siyang binati ng kanyang mga nakasalubong na mga empleyado. Ngumiti lamang siya sa mga ito. Bakas ang pagtataka sa mukha ng ibang staff na kanyang nakasalubong. Dating niya sa harap ng conference room, ay sinalubong agad siya ng CEO. Nakangiti ito habang papalapit sa kanya. Napagtanto niya sa sarili. Nalubos ang pagkamuhi at pagkasuklam niya sa lalaking ito. Nawala lahat ng pagmamahal niya noon. Sobra niyang martir na kahit halos araw-araw siyang bugbog, ay nananatili pa rin siya sa tabi nito. Dumating pa sa punto na nakunan siya dahil sa sobrang pagmamahal niya sa lalaking ngayon ay tila gustong-gusto na niyang patayin. Ay, si Swansea Castillo, hindi po ba? Tanong nito na lantad ang mapuputi at pantay na tila malaperlas na ningning nitong mga ngipin. Tama po Mr. CEO Clinton Abison. Ako po ito. Salamat naman at nakilala mo agad ako. Siyempre, sa ganda mo ba na bang iyan? Unang latag pa lang ng profile mo sa mesa ko. Romestro na agad sa utak ko ang napakaganda mong mukha. Napangiti siya ng peke. Mukhang magandang laro itong pinasok niya. Mapapasubok siyang husto sa pag-aartista. Nagpapatawa ka naman masyado Mr. Abinson. Ang alam ko ay may asawa ka na, 8 taon nang nakaraan. So syempre, malaki na ang anak niyo. Saan galing ang impormasyon na yan? Hindi totoo yan. Wala na akong asawa ngayon. Kaya lang naman ako nagbakasal noon ay dahil pinilit ako nila ni Papa. Sobrang hibang ng kaklase kong architect din sa akin noon. Pero wala na siya. Naglaho na siya sa buhay ko. Pinigilan niyang hindi sumabog sa galit. Mag-uumpisa pa lang kanyang plano ay tila hindi na niya matitiis ang demonyong kaharap. Gustong-gusto niya itong sakalin kung maaari lang. Magandang bagay yan. Oo nga pala. Masaya ako na napasama sa kumpanya mo. Niya sabay lahat ng kamay dito. Ganitong iniabot ang kanyang kamay at iunawakan ng sobrang higpit. Nararamdaman agad niya ang pahiwatig ng pagbiga na iyon. Sige lang Clinton, ipagpatuloy mo lang yan. Tiyak naman akong luluha ka ng dugo pagdating ng araw. Bulong niya sa sarili. Ayun na. Iyaya nito sabay hila sa kanya patungo sa conference room. Ngunit bago pa man ito tumalikod, ay nahagip na ng mga mata nito ang kanyang malaking peklat sa leeg. Anong nangyari sa leeg mo? Tanong nito. Mabilis siyang ikinubli iyon ng kanyang mahabang buhok. Wala yan. Huwag mo nang intindihin.
Mabilis niyang sagot. May naalala kung may ganyan din. Halos magkapareho kayo. Wika nito habang naglalakad patungo sa conference room. Natural, maalala mo ito dahil ito ang unang marka ng pangdedemonyo mo sa akin. Anya sa kanyang sarili habang nakakuyom ang mga kamay. Pagdating sa loob ay kompleto na lahat ng mga staffs. Pagkatapos siyang maipakilala, ay meeting agad para sa paghalal ng bagong CEO. Anong bagong CEO? Ako ang CEO sa kumpanyang ito. Reklamo ni Clinton. Pero alalahanin mong mas malaki ang shares ng mga Castillo sa kumpanyang ito. Kaya dapat lang na siya ang maging CEO ng kumpanya. At lahat, kaming mga shareholders, napadalhan niya ng kanyang gawa ng mga bagong disenyo at istruktura ng mga gusali at bahay. Alam mo bang lahat kami napahanga sa gawa niya? Kaya alam namin ang magagawa niya bilang CEO. Tiyak na mas dadami ang lalapit sa atin ng mga investors. Paliwanag ng CEO. Napahawak ng necktie si Clinton. Inayos nito iyon, maging ang kwelyo ng damit. Alam ni Lende na nagagalit ito, ngunit nagpipigil lang sa sarili. Alam kong matalino ka, Clinton. Magsusukatan tayo. Bulong niya. Sige, payag na ako. Si Swansea na ang bagong CEO ng architectural firm na ito. Balang araw naman magiging mag-asawa na kami. Ang lahat ng ito ay magiging amin. Uwi ka nito. Kinalabutan si Lende sa naging pahayag nito sa marami. Noong ka na magkagusto ulit siya dito. Ang kanyang oras at panahon ay igugugol niyang lahat sa paghihiganti. Paggagapangin niya sa hirap ang dati niyang asawa. Yan ang pangako niya sa sarili. Pagkarating niya sa mansyon ay sinalubong agad siya ni Doña Juana. Sabi kitong makibalita kung ano ang nangyari sa kanilang pagtitipon. Ayos na, Mama. Paniwalang paniwala ang ulol kong asawa. Hindi niya alam na totoong Swansea ay matagal nang wala. At salamat na ibinigay mo sa akin ang pagkakilanlang ito, Mama. Walang problema. Isa pa ay gustong-gusto ko rin na makita pa rin ang mukha ng aking anak. Salamat sa iyo. At pumayag ka na mukha ng aking anak ang ipapalit sa iyong mukha. Niyakap niya ang Donya. Kung sakali na buhay ang anak ni Doña Juana, ay tiyak na magkakasundo rin sila. Pareho kasi silang arkitek. Iyon nga lang at hindi niya nagamit noon ang kanyang pinag-aralan. Dahil naging tangang asawa siya. Ngunit tapos na ang era ng isang battered wife. Itataob niya ang Bravo. Dahil paaangitin niya ang Castillo's architectural firm. Alang-alang kay Doña Juana. Na naging dahilan ng kanyang bagong pag-asa. Makalipas ang isang taon, isang annual gathering ang ginawa sa El Bravo. Iyon ay ang pasasalamat dahil sa malalaking achievements ng kumpanya. Sobrang napahanga sila sa galing niyang magpatakbo sa negosyo. Maging si Clinton ay nakuha na niya ang tiwala at loob nito. At alam niyang nahuhulog ito sa kanya. Dahil lagi siya nitong nilalandi. Niya siyang lagi lang niyang sinasakyan. Kahit pa gustong-gusto na niyang hampasin ang mukha nito ng 2x2 na kahoy. Cheers sa isang taon mo dito sa ating kumpanya, Swansea. Napakaswerte ko na nagkaroon ako ng kasosyo na kasing galing mo. Iba ka talaga. Iba ang karisma mo. Bulong nito sa kanya. Medyo may tama na rin ito ng alak. Napangiti lang siya habang sinasakyan ang pang-aakit nito. Sige lang, kaunting panahon pa. Iiyak ka rin ng dugo, Clinton. Luluhod ka sa harapan ko para magmakaawa. Hinihintay ko lang ang tamang pagkakataon. Anya sa sarili. Ating gabi na nang makauwi siya sa mansyon.
Isang linggo nang may sakit ang Doña Juana. At dahil tapos na ang anibersaryo ng kumpanya, panahon na para mag-leave at aalagaan muna ang itinuring niyang pangalawang ina. Sa bagay, hindi rin naman niya naranasan na magkaroon ng ina at ama. Lola lang din niya ang tumaguyod sa kanya noon. At ito rin ang sumuporta para makapagtapos siya sa pangarap niyang maging magaling na architect. Iyon nga lang at sa mismong araw ng kanyang graduation ay siya ring pagpanaw nito. Itinaguyod siya ng kanyang lola noon sa pamamagitan ng pagsisilbi sa angka ng mga abison. Ang mayayamang angka ni Clinton. Sa mansyon na rin siya ng mga ito nakatira. Mayordoma kasi ng mga ito ang kanyang lola. Mahal ito ng Don at Donya. Maging ni Clinton na siyang nag-iisang anak ng mga ito. Dahil sa pagkahumaling niya noon sa binata, ay nagawa niya itong paikutin. Resulta ng pagiging miserable ng kanyang buhay noon. Ngunit hindi na ngayon. Dahil mag-uumpisa na siya sa kanyang paniningil. Pagkarating niya sa kwarto ni Doña Juana, ay diretso siyang pumasok. Napatakbo siya palapit dito nang makita itong hinihingal. "Mama, dadalhin na kita sa ospital. Sobrang hingal mo na." Mangyak-ngiyak na wika niya. "Huwag, Linde. Pagod na ako. Gusto ko nang magpahinga. Naisalin ko na lahat ng last will sa pangalan mo, anak. Ipapamana ko sa iyo lahat ng yaman na meron ako. Kasama na rin ang pagkatao ko. Lumapit ka, Linde." Utos nito. Nilapitan niya ito at magtatanong sana kung anong gusto nitong sabihin. Ngunit bigla na lang niyang naramdaman ang enerhiya na tila ba ay hinihigop siya palapit sa bibig nito. At noong nasa malapit na ang bibig niya dito, ay bigla siyang napanganga. May isang bagay na pumasok sa kanyang bibig. Maliit na bilog ang bagay ngunit matigas. At sobrang dulas nito, kaya diretso pumasok agad sa kanyang sikmura. At tila ba ay dumadalo ito doon ng dire-diretso. Pinilit pa niyang ilabas kung ano ang bagay na iyon. Ngunit kahit anong pilit niyang pagsusuka para mailabas ito, ay walang lumalabas. Pagkatapos din ng pangyayaring iyon, ay ang pagkawala ng hininga ng kanyang itinuring na pangalawang nanay. Tanging pagpatak na lang ng kanyang mga luha ang nagawa niya sa mga sandaling iyon. Ito ang araw na ayaw niyang mangyari. Ang mawalan ulit ng isang taong karamay sa buhay. Ang isang taong kasangga niya sa lahat ng laban na kinakaharap niya. "Huwag kang mag-alala, Mama. Itutuloy ko ang laban. Mawawala sa larangan ng El Bravo dahil ibabagsak ko ito at ang Castillos Architectural Firm ang mamamayagpag sa darating na mga araw." Anya sa harap ng walang buhay niyang inainahan. Tumawag siya sa doktor ni Doña Juana upang ipaalam na wala na ito. Pinasikaso niya agad ang pagpapaimbalsamo at pagpapalibing sa matanda. Kailangan niya niyang bilisan ang kanyang mga kilos. Kailangan na niyang mag-focus sa kumpanyang iniwan sa kanya ni Doña Juana. Tinawagan niya ang 10 sa pinakamalaking client niya sa El Bravo. Binabaan niya ang presyo ng halos 20% na discount para lang mag-invest sa Castillos Architectural Firm. Walang isa man sa mga transaksyon niya sa mga ito ang sablay. "Ngayon mo ipakita ang galing mo sa pakikipag-deal sa kliyente, Mr. Abison. Titignan ko kung paano ka gugulatin ang iyong nakaraan." Aniya habang nakatingin sa kawalan. Bigla tila hinahalongkat ang kanyang sikmura. Ilang araw na niya iyong iniinda. Nakaramdam niya ay may kung anong bagay na nasa loob ng kanyang sikmura. Pilit niya iyong isinusuka ngunit walang ibang lumalabas kundi malapot na laway lamang. Wala rin siyang ganang kumain
at pakiramdam niya ay nakakaasiwa ang umarap sa mga tao at maliwanag na lugar. Gusto niyang magtago sa dilim, ngunit hindi maaari. Kailangan niyang madaliin lahat ng kanyang mga plano. Hindi siya pwedeng pumalpak. Ating gabi nang magising siya. Napatingin siya sa kabilugan ng buwan. Napakainit ng buo niyang katawan. Hindi niya maintindihan ngunit may gusto siyang gawing bagay. Lumabas siya para sundin kung ano ang nais ng kanyang sarili. Paglabas pa lang niya ng pinto ay hindi na siya tinigilan ni Jackie ng paboritong aso na alaga ni Doña Juana. "Tumahimik ka, Jackie," singhal niya rito. Nanonuyot ang kanyang lalamunan. Matibang tingin niya sa alagang aso ng matanda. Nang hindi ito tumigil sa pagkakahol, ay nilapitan niya ito at walang awang sinakmal ang leeg. Hindi niya iyon tinigilan hanggat hindi ito natahimik. Binitawan niya ang aso nang mapagtanto na wala na itong buhay. Nakangisi pa siyang nilatag ito sa sahig na semento. Dinilaan ito ang naiwang dugo ng aso sa labi nito. Ang sarap. Ito pala ang kailangan ko," anya. Pagkatapos ay napatuwad para sipsipin ang dugo ng alagang aso ng matanda. Hindi niya iyon tinigilan hanggat hindi ito naubusan ng dugo. Nakangisi siyang paakyat sa hagdan, patungo sa kanyang kwarto. "Ang sarap matulog ng busog," anya, bago tuluyang ipinikit ang kanyang mga mata. Kinabukasan, nagising siya ng napakasigla. Ngunit pagharap niya sa salamin, ay nagulat siya sa kanyang nakita. Puno ng mansa ng dugo ang kanyang mukha, pati dibdib. "Anong ginawa ko?" tanong niya sa sarili. Mabilis siyang tinungo ang banyo at nag-shower. Nilaban na rin niya ang kanyang damit upang hindi ito makita ng katulong at baka magduda ito. "Diyos ko, anong nangyari sa akin? Aswang na ba ako?" tanong niya sa kanyang sarili. Naalala niya ang araw kung kailan ang huling hininga ng kanyang inainahan. Nang yumuko siya rito at kusang pumasok ang bilog na bagay sa kanyang lalamunan. "Posible kayang aswang si Mama Juana? Isinali niya iyon sa akin?" Napapatak ang kanyang mga luha. Hindi niya gusto ang ganong katauhan. Aanhin niya ang napakaraming yaman kung ganito ang kanyang katauhan. Nagtatago sa dilim at alagad ni Taning. Nanlumo siya ngunit anong magagawa niya? Patayin niya ang kanyang sarili. Kailangan niyang aralin kung paano kontrolin ang sarili. Hindi pwedeng may makakaalam ng kanyang lihim. Nagsusuklay na siya ng kanyang buhok nang biglang sunod-sunod na katok ang kanyang narinig mula sa labas ng pinto. Ang mayordoma iyon ni Doña Juana. Agad niya iyong pinagbuksan. "Manang Emma, bakit po?" "Diyos ko, bakit hindi ka sumasagot kanina pa ako katok ng katok dito?" reklamo nito. "Bakit nga po, Manang? Anong problema?" "Ang asong si Jackie, inatake yata ng aswang." "Ha? Naniniwala ka po sa ganyan, Manang?" "Oo naman. Totoo ang mga aswang linde, kaya mag-iingat ka. Matagal na mga taon na may sumalakay ditong aswang. Ngayon, meron na naman." "Ganun po ba, Manang Emma? May alam ka po bang sekreto ni Doña Juana?" "Wala naman. Mabait talaga si Doña Juana noon pa. Pinagtayuan niya kami ng bahay. Lahat ng kanyang mga katulong. Hindi lang basta bahay dahil malaki din na bahay. Kaya nga nakakalungkot na wala na siya." Mahabang kwento ng Ali. Napagtanto niyang walang alam ang mga katulong sa katauhan ng Donya. Mas mabuti. Magiging ligtas ang lihim na iyon kahit sa kanyang katauhan.
Sige na, Linde. Mag-almusal ka na. Nakahanda ng pagkain mo sa baba. Mamaya manang Emma, tapusin ko lang mag-ayos. Diretso na rin ako sa opisina. Uwi ka niya rito. Nang pababa na ito ng hagdan, ay mabilis niyang tinignan ang kuha ng CCTV. Wala siyang maalala sa mga nangyari, kaya gusto niyang makita ang lahat ng kuha. Fast forward na siya sa kuha kung saan madalas nakatambay ang asong si Jackie. Ganoon na lang ang pangingilabot niya nang makita ang kanyang sarili doon. Halos hindi niya makilala ang sariling itsura. Nakatayo ang kanyang mga buhok. Nanlilisay ka mga mata na tila ba naka 360 degree ang tingin sa buong paligid. Diyos ko, ako ba ito? Tanong niya sa kanyang sarili. Agad niyang binura lahat ng kuha ng CCTV bago pa man iyon makita ng iba. Nagmadali na siyang magayos. 1 linggo na siyang nakalive sa El Bravo dahil inuna niya ang kanyang sariling kumpanya para hakutin lahat ng investor ng El Bravo. Tignan ko lang kung hindi ka mabaliw kapag tuluyan ng mabangkrap ang iyong kumpanya, Clinton. Aniya. Halos hindi nagalaw ang almusal niya sa sobrang pagmamadali. Pagkarating niya sa opisina ng CEO, ay naroon na si Clinton. Halatang hinihintay ang pagdating niya. Bakit nakapatay ang cellphone mo? 1 linggo kitang tinatawagan, hindi ka makaontak. Pinuntahan ko ang address mo. Ang sabi nakabakasyon ka at walang ideya ang mga katulong kung saan. Bakit parang galit ka? Iniwanan ko sa iyo ang posisyon ko bilang CEO. Sinabi ko sa iyo na namatay si Mama. Anong problema? Natural, magdadalamhati ako. Tumayo ito mula sa swivel chair. Tila hirap magpaliwanag at halatang hindi nakatulog ng ilang araw. Bakit ganyan ang itsura mo? May problema ba? Tanong niya rito. Oo, Swansea. Malaking problema. Anong ibig mong sabihin? 10 malalaking kliyente ng ating kumpanya ang nag-withdraw dahil sa pipitsuging kalaban na pilit sinusulot ang ating mga kliyente. Kwento nito. Pilit? Ibig bang sabihin pwede pong pang makuha ulit? Idibabaan mo ang iyong presyo. Hindi ko gagawin yan. Hindi tayo pipitsuging kumpanya. Bahala sila sa gusto nila. Pagsisisihan nilang naniwala sila sa Lindy na yun. Sinong Lindy? Tanong niya rito. Natahimik ito at matagal bago siya nilingon. Lindy Abason ba? Tanong niya nang lumingon na ito sa kanya. Kilala mo ang asawa ko? Gulat na tanong nito. May nabasa kasi akong magazine at tungkol iyon kay Architect Lindy. Magaling din pala siyang architect, diba? Hindi ito nakapagsalita at nakatitig lang sa kanya. Teka, siya bang tinutukoy mong asawa mo? Abason din iyon, diba? Pangungulit pa rin niya dito. Nakuyom ang mga kamay nito. Galit na nakatingin sa labas ng kristal na dingding. Hindi na dapat pang nabuhay ang babaeng iyon. Mahinang wika nito. Anong sabi mo? Wala. Diyan ka na. May aasikasuhin lang ako. Paalam nito. Hindi man lang nito hinintay na magsalita siya. Ngunit hinayaan na din niya ito. Napangiti pa siya ng tuluyan na itong mawala sa kanyang paningin. Hindi ka pa rin nagbabago, Clinton. Demonyo ka pa rin. Hindi ka man lang nagsisi na pinatay mo ako. Pero ayos lang. Titiyakin ko naman na magdurusa ka hanggang umabot sa punto na magpatayan kayo ng mga tauhan mo. Aniya. Inumpisahan na niya ang mga susunod na hakbang. Tinawagan niya ang dalawa. Nagpakilala siyang Lende at hinikayat niyang ilipat ang share sa Castellos Architectural Firm dahil palugi na ang El Bravo. Inisa-isa niyang pinaliwanag sa mga ito ang lahat at posibleng mangyari.
kapag kaunti na lang at maliliit na kliyente na lang ang lumalapit sa kumpanya nila. Naliwanagan naman agad ang mga ito. Mabilis na nagpadala ng kani-kanilang lawyer para sa kanilang mga dokumentong nais ayusin. Ngiting tagumpay siya nang mapapayag ang mga ito. Sa isang iglap ay babagsak ang kumpanya na siyang nag-iisang sandala ni Clinton. At oras na para sa paniningil. Ilang saglit pa ay isa-isa nang dumating ang mga abogado ng dalawang kasosyo nila sa negosyo. Gusto na ng mga itong formal na i-withdraw ang kani-kanilang shares. Attorney, bakit parang ang bilis naman yata ng mga desisyon niyo? Kunwari ay tutol siya sa gagawin ng mga ito. Pasensya na ma'am, yan ang utos ng aming boss. Ganun ba? Teka lang sandali. Kakausapin ko si Clinton. Anya sabay dial ng telepono nito. Gagalingan niya sa pagdrama upang mapaniwala niyang lalaking akala niya ay mahirap ng matibak. Mas maporol pa pala sa lapis ito. Pagkatapos mag-ring ng 2 beses, ay sumagot na ito. Suanse, bakit? Akala ko ba inayos mo na ang nangyari sa kumpanya? Tanong niya. Kaya nga pinuntahan ko ang CEO ng Castillo's Architectural Firm. Kapag hindi sila lalaban ng patas, makakatikim sila sa akin. Biglang umakyat ang kanyang dugo sa ulo nang malamang sumugod ito sa kanyang building. Nag-iisip ka ba ng tama, Clinton? Napaka-unprofessional mo. Bumalik ka sa opisina. Harapin mo sila rito. Huwag mo nang dagdagan pa dahil nakakagulo ng utak. O kung gusto mong mag-withdraw na rin ako ng aking shares. Huwag, Swansea. Parang awa mo na. Lulubog ang kumpanya ko. Pati ako, tuluyan pang mawawala. Pagmamakaawa nito. Mas lalong lumawak ang kanyang ngiti. Lahat ay umaayon sa tamang lugar. Wala pang kalahating oras ay nasa harap na niya ang binata. Hapong-hapo ito. Iasapo nito ang sariling dibdib. Relax, Mr. Clinton. Nagmumukha ka ng desperado. Sinong hindi maging desperado nito? Sa tingin mo, magiging kalmado lang ako dahil sa mga nangyayari. Baka naman kinakarma ka na dahil sa ginawa mo sa asawa mo dati. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Kulang na lang ay sa kalensya nito, kaya nilabanan niya ito ng titik. Hindi mo na ako matatakot ngayon, Clinton. Anya sa kanyang utak. Pasensya na, nawawala lang ako sa aking sarili. Wika nito habang hilot ang sintido nito. Ngumiti lamang siya dito. Gustong-gusto na niyang lumuhod ito sa kanyang harapan. At magmamakaawa pero hindi pa. Konting pagtitiis pa. Mas mataas, mas masakit ang pagbagsak. Anyway, naisipan kong bilhin na lang ang mga shares ng 2 gustong mag-back out. Kawalan nila ang pagtalikod sa kumpanyang ito. Anya. Talaga, Swansea. Hulog ka talaga ng langit sa akin. Halos mangyak-ngyak na wika nito habang yakap siya. Nakakapangdiri sa kanyang tagpong iyon, kaya naitulak niya ito ng malakas. Hindi ito napaghandaan ng binata, kaya nabuwal ito na at napaupo sa sahig. Pasensya na, Clinton, nagulat kasi ako sa iyo. Ayos lang, pasensya na rin kung napayakap ako. Masaya lang ako. Nito. Hindi na siya umimik pa. Pinaasikaso na niya ang lahat ng papeles. Lahat ng shares ng 2 kasosyo nila ay pinalipat niya sa kanyang pangalan. Tinawagan niya ang kanyang kaibigan sa Castillo's Architectural Firm. Ipinahanda niya rito ang isang pagtitipon. Sa susunod na linggo ilalantad na niya ang kanyang katauhan na tiyak na ikagigimbal ng kanyang dating asawa. Sigurado ka na ba talaga, Linde? Baka biglang maging halimaw ulit ang asawa mo kapag malaman niyang si Swansea at si Linde ay iisa. Walang problema, Kate.
Nakahanda na akong harapin ang isang demonyong katulad niya. Ipapakita ko sa kanya kung sino ang tunay na halimaw. Anya sa kanyang kaibigan. Ito lang ang pinagkakatiwalaan niya sa lahat ng bagay, maging sa lahat ng mga sekreto niya sa kanyang pagkatao. Sa sumunod na araw ay, may Victor parte ang Castillo firm. May nagpaabot sa akin ng imbitasyon. Wika ni Clinton sa kanya. Mabuti at imbitado ka. Handa ka na bang makita ang asawa mo? Nandidiri ako sa babaeng yon. Hindi man lang mamatay-matay. Ganon ka nasusuklam sa kanya? Kunot noong tanong ni Linde. Halos bigay ng kanyang dibdib. At sobra ang kirot ng kanyang nadarama. Gaano ba kalaki ang kasalanan niya dito? Bakit ganon na lang ito kung mamuhi sa kanya? Oo, Swansea. Hindi ko magawa ang gusto ko noon dahil sa hayop na babaeng yon. Mas lalo na ngayon dahil kasal ako sa kanya. Paano ako makipagrelasyon sa iyo kung buhay pa pala ang babaeng yon? Kailangan ko mag-file ng annulment. Pahayag nito. Ngumisi siya dito at peking ngiti. Gusto mo ako? Tanong niya. Matagal na. Ang mga kagaya mong magaling sa negosyo at lalo na ay magaling na asset. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Talaga? Oo, Swansea. Matagal na kitang mahal. Kaso ay kailangan ko magdahan-dahan. Baka kasi bigla mo lang akong ibastid eh. Sagot nito. Muli na naman siyang napangiti ng peke. Gusto pa sana niyang magkapaglaro sa apoy para mas maganda ang labas ng pagbagsak nito. Ngunit atat na siyang makita ang mukha nito bilang isang talunan. Naihanda na niya ang lahat ng dokumento. Sabay ng victory party sa Castillo ay ang pag-withdraw niya ng share sa El Bravo at pagpapakilala ng kanyang tunay na katauhan. Gabi na pinakahintay niyang mangyari. Kabado siya ngunit mas nanaig ang tapang na harapin ang nakaraan. Sawa na siyang magtago sa isang maskara. Hindi rin maging tahimik ang kanyang isip kung patuloy lamang niyang niloloko pati ang kanyang sarili. Pagbaba niya ng kotse ay diretso agad siya sa third floor kung saan gaganapin ng pagtitipon. Sinalubong siya ni Kate. Mabilis ang mga hakbang nito palapit sa kanya. Kasama nito ang 2 bodyguard na kinuha niya para maging bantay sa kanyang kaibigan. Nandito na si Clinton, bulong nito. Ang aga ha, puna niya. Mukhang hinahanap ka. Ako? Oo, bilang si Linde. Nakita niyang larawan na pinagawa mo. Yung sa kasal naming 2? Oo, tama ka. Alam mo, mukhang nagsisisi na. Nakita kong umiyak at pinagsusuntok ang dingding. Kwento pa rin ni Kat. Biglang sumikip ang kanyang dibdib. Mali ang pagbasa ni Kate sa mga kilos ng kanyang asawa. Kasi ang sabi ni Clinton, ay labis ang pagkasuklam nito sa kanya at hindi niya limot iyon. Pagdating nila sa bulwagan ay sa kanya lahat ng atensyon ng mga staff at mga bisita. Nakita niya ang pagtataka sa mukha ni Clinton. Hinayaan lamang niya ito. Nagtangka itong lumapit sa kanya, ngunit paakyat na siya ng entablado. Mas lalong nagtaka ito. Nang mag-umpisa siyang magsalita ay masigabong palakpakan ang kanyang narinig. Napangiti siya ng malawak. Isang pambihirang pagkakataon na hindi niya inaasahan. Maraming humanga sa kanyang galing. Maraming nagtiwala sa kanyang kakayahan sa Castillo's Architectural Firm. Sa loob ng ilang taon na pamamalakad niya sa kumpanya, ay ilan ang nakakakilala lang sa kanya. At sinadya niya iyon upang maitago ang kanyang pagkakilanlan. Umupo siya sa nag-iisang upuan na naroon. Iyon talaga ang kanyang bilin sa organizer ng party.
Dapat ay nag-iisa siya sa taas ng entablado. Ang mga shareholder ay dapat nasa baba lamang, malapit sa entablado. Isa roon si Clinton na kanina pa nasa state of shock at tila hindi makakurap. Ladies and gentlemen, please welcome the CEO of Rising Castillos Architectural Firm, no other than Mrs. Lindy Abison. Pakilala ng MC sa CEO ng kumpanya. Kung saan palingan-linga si Clinton na tila ba kinakabahan. Mas lalo itong nagulat nang makita siya ang papalapit para kunin ang mikropono. Formal niyang ipinakilala ang kanyang sarili sa gitna ng entablado. Mas lalong naging estatwa si Clinton sa kinatatayuan nito. Matagal siya sa gitna dahil marami siyang bagay at proyekto na nais ibahagi sa mga kasosyo at mga tauhan ng kumpanya. Pagkatapos ng mahabang talumpati, ay nagpasalamat na ito at umupo sa kanyang upuan. Pagkatapos ay nagpaalam siya kay Kate na mauna na at ang kaibigan na lang ang bahala sa mga bisita. Biglang sumama ang kanyang pakaramdam. Habang patungo sa kotse ay napatingala siya. Kabilugan ng buwan. Naalala niya kung paano siya nawala sa kanyang katinuan at hindi niya maalala. Basta nakita na lang niya sa CCTV ang kanyang itsura na halos hindi na rin niya makilala. Mabilis siyang pinaharurot ang kotse palayo. Bago pa siya makita ng kung sino, habang nagmamaneho ay parang gusto ninyang sumigaw ng sobrang lakas. Dahil ramdam niya na tila ba ay gustong bumanat ng kanyang mga buto. Kalagitnaan ng kanyang pagmamaneho, nasa gitna ng madilim na kalsada, kung saan ay sira lahat ng mga nakahilerang ilaw. Madilim ang parting iyon, ngunit hindi niya iyon alintana. Nagsimula na ring manuyot ang kanyang lalamunan. Nagulat siya nang biglang may humarang na kotse sa kanyang harapan. Mabilis siyang inapakan ng preno sabay na pamura. Bumaba siya para harapin kung sino ang driver ng kotseng hindi niya alam kung bakit siya nito hinarangan. Bumaba din ito at sinalubong siya. Naaninag niya ito at alam niyang lalaki ito. Habang papalapit ito ay unti-unti niyang naaaninag ang bulto ng pangangatawan nito. "Clinton," bulong niya. "Kumusta asawa ko? Ang galing mo. Napaikot mo ko ng husto. So anong balak mo? Ang pabagsakin ako, ang buong pagkatao ko at ang kumpanya ko?" Sumbat nito. "Kulang pa lahat ng yan, Clinton. Ang makita kang gumapang sa lupa dahil sa paghihirap ay isang kaligayahan at masasabi kong nagtagumpay ako sa lahat ng mga plano ko laban sa iyo." Humahalakak ito dahil sa kanyang sinabi. Ngunit bigla ring umiyak. Tila ito ay isang baliw. Sumandal ito sa kotse nito at dinukot ang sigarilyo at lighter sa bulsa ng maong na pantalon nito. Tinignan lang niya lahat ng kilos nito habang tinitiis ang nararamdaman. Alam niyang naghahanap ng sariwang dugo ang kanyang hininga at gustong-gusto na niya itong paalisin. Ngunit ilang sandali pa ay bigla itong nagsalita. "Bakit ba? Kung kailan minahal ko si Swansea, tsaka mo naman sinabi na ikaw si Lindy." Reklamo nito. Medyo may tama na ito ng alak. "Hayop ka, Clinton. Pagkatapos ng ginawa mong pagpatay sa akin, kung magpagsalita ka, ay parang normal ang lahat." "Hindi ka naman namatay, di ba? Ayan o, buhay na buhay ka. Alam mo, Lindy, may sa halimaw din yung katauhan mo. Hindi ka man lang mamatay-matay." "Gusto mo talaga ng halimaw na ako?" "Pwes, ito ang halimaw na ako." Wika niya, sabay hiyaw ng malakas. Sabay niyo ng pag-iba ng kanyang anyo. Halimaw na kaanyuan ang bumungad kay Clinton. Nagbabaga ang mga mata.
Mahahabang kuko at pangil. Magulo at nagtatayo ang buhok. Naglalaway habang nakatitig kay Clinton. Nagulat at natulala ito sa kanyang biglang pagbabago. Hindi nito inasahang literal na halimaw ang katauhang meron siya na nagkuble sa kanyang pagkatao. Natakot ba kita, Clinton? Tanong niya. Humakbang siya palapit dito. Nanginginig ito habang lumuluhod sa kanyang harapan. Patawarin mo ko, Linde. Hindi ko sinasadya. Pinagsisihan ko lahat ng iyon. Pakiusap. Huwag mo kong patayin. Nasaan ang tapang mo? Matapang ka, di ba? Tanong niya. Nagsisisi na ako, Linde, nang makita ang malaking portrait ng ating kasal. Tsaka ko lang nakita ang halaga mo. Talaga? Ang pagkakaalam ko ay tsaka mo nakita ang halaga ko nang malaman mong CEO na ako sa isang kumpanya na unti-unting umuusbong para pabagsakin ang kumpanya na iyong itinayo. Sumbat niya rito. Hindi, mali ka nang iniisip. Tanggi nito na sobrang nagpatawa sa kanya. Kilala na nga niya ng gusto ang lalaking ito. Kailanman na hindi siya makalimot sa ginawa nito noon. Halos balot na ng pasa ang kanyang buong muka. Dahil iyon sa isang babaeng mayaman at tanyag ang angkan dahil nakahanay sa mga politiko. Bukod doon ay maganda at seksi rin ito. Kaya sa Clinton ay parang asong ulol na kahit sa kabila ng maraming pasanan na tamo niya ay sa babaeng iyon ito kampe. Natatakot itong mawala ng pagkukunan ng pera para sa nagsisimula pa lang noong kumpanya. Kaya kahit ano pa man ang gagawin itong pagmamakaawa sa kanya, hindi siya maniniwala dito. Kilala na niyang manggagamit ito noon pa man. Inaangat niya ang kanyang mga kamay para kalmutin ito sa dibdib. Hindi ito nakaiwas at naibaon ang mahaba niyang kuko sa dibdib nito. Napahiyaw ito sa sakit. Nagmamakaawat ng akong magiging mabuti at babawi na ito sa kanya. Para saan pa? Kinasusuklaman na kita ng sobra, Clinton. Hindi mo na ako maloloko pa ngayon. Minahal mo ako at kinababaliwan noon. Buhatin mo bang patayin ako ngayon? Kasi ayaw kong saktan ka, Linde. Mahal na kita. Mahal na kita. Napahalakhak siya nang sabihin nitong mahal siya nito. Hindi ka panipaniwala. Kahit pang mukha nito ay miserable at nagsusumamo. Gusto na kitang mamatay, Clinton. Kung ganun ay, hindi ako papayag. Bulyaw ni Clinton. Bigla nitong binunot ang baril na hindi inaasahan ni Linde. May baril ka? Gulat na sambit niya. Hindi lang ikaw ang may habol ng buhay ko. Kaya lagi ko itong dala para maging protection ko. Hindi man lang sumagi sa isipan ko na sa iyo ko ito unang magamit. Ganun ba? Sige, iputok mo. Siguraduhin mong mapatay mo ko dahil kung hindi, ikaw ang gagawin kong karne. Buong tapang niyang wika rito. Hindi na nga ito nagalinlangang barilin siya. Ngunit sa pagiging kabado ay napakalayo ng tama nito kay kamatayan. Nadapayasan lang ang kanyang balikat at tumakbo na agad ito para sumakay ng kotse at lumayo. Dire-diretso ito hanggang sa tuluyang mawala sa kanyang paningin. Hindi pa ito ang huli nating pagtutuos, Clinton. Ani habang unti-unting bumalik sa normal ang kanyang anyo. Ramdam na rin niya ang hapdi ng tama ng bala sa kanyang balikat. Masakit at mahapdi ngunit tiniis niya ang sakit. Gagamutin na lang niya ito ng langis pagdating sa mansyon. Mabuti na lang itingga ito at hindi tanso. Ngunit hindi pa man siya nakalapit sa kanyang kotse nang may isang papalapit na kotse at sa mismong harapan niya ito dumulog. Binibini, ayos ka lang ba? Tanong nito sa kanya. Sabay hawak sa kanyang dalawang balikat para alalayan siya. Oo, salamat, sagot niya.
Sandali, maraming dugo. May tama ka sa balikat. Na-hold up ka ba? Halika, dadalhin kita sa ospital. Lapyas lang ito. Kaya ko at malit na bagay ito. Hindi pwedeng ayos lang. Baka ma-impeksyon sa pulbura ng bala. Kaya makinig ka. Dadalhin kita sa ospital sa ayaw at sa gusto mo. Hindi na siya pumalagpa nang hilahin siya nito papasok sa kotse nito. Kahit naman estranghero lang ito, ay ramdam naman niyang hindi ito masamang tao. Pagdating sa ospital ay hindi na rin siya nito iniwan hanggang sa magamot na ang kanyang sugat. Hinintay siya nito makalabas para maihatid sa kanyang tahanan. Naabala tuloy kita, pwede man naman akong iwan dito. Anya sa binata. Paano ako mapapanatag kung iiwan kitang mag-isa? Napahama ka na. Hayaan ko ba bang mapahama kang muli? Hindi mo naman ako kaano-ano. Bakit kailangang mag-alala ka? Hindi nga tayo magkakilala. Hindi magpakilala ako. Ako si Melvin, isang detective agent. At ikaw si Lindy. Nakita ko sa records kanina. Maaari na tayong maging kaibigan, di ba? Kampante nitong tanong. Tumawa na lamang siya sa kakulitan ng binata. Hindi nga ito pumayag na umuwi siyang mag-isa. Kaya hinayaan niya itong ihatid siya. Bakit ka nga pala napunta sa Castillos Architectural Firm? May sadya ka ba roon? Tanong niya rito. May matagal na kaming sinusubaybayang tao at dahil may misyon kaming iba, ay nahuli kami ng dating sa event. Hindi ko na rin binalak pa na hanapin ang taong iyan dahil mas kailangan mo ng tulong. Baka pwede akong tumulong. Sino ba ang taong iyan? Pasensya na magandang binibini. Pero sobrang confidential ng hawak naming kaso. Uwi ka nito kaya hindi na siya nangulit pa. Pagkarating sa harapan ng gate, ay ginamit niya ang remote para mabuksan yan. Hindi ko akalaing napakayaman mo, Lindy. Nakakaya palang isakay ka sa pipitsugin kong kotse. Uwi ka ng binata. Ano ka ba? Akala mo naman kung ganoon na talaga ako kataas. Galing din naman ako sa hirap. Kaya ko pa rin magdildil ng asin. Lihim na napahanga sa kanya ang binata. Ang ibang ganaon na ang estado sa buhay ay nahihiya ng balikan ng nakaraan. Samantalang siya ay masaya at ipinagmalaki pang lubos ang kanyang pinagmulan. Niyaya niya itong pumasok sa loob upang magkape. Halos mag-uumaga na. Kaya hindi na niya inabala pa ang mga katulong. Siya na ang nagbaro ng kape para sa kanilang dalawa ng binata. Pagkaupo na Melvin sa kotse ay aksidenteng nahulog mula sa bulsa nito ang larawan ng isang lalaki. Nakita iyon na Lindy nang iabot niya sa binata ang tasa ng kape. Clinton? Sambit niya sabay titig sa larawan na nakalatag sa gilid ng couch na inuupuan ng binata. Kukunin sana iyon ni Melvin. Ngunit sinabi niyang kilala niya ang nasa larawan. Huwag mo nang itago. Alam ko at kilala ko ang lalaking iyan. Anong atraso sa inyo? Sa akin wala, pero sa ating batas malaki. Bakit? Ikaw ba si Mrs. Lindy Abison? Pero bakit ang layo ng mukha mo sa dati niyang asawa? Mahabang kwento. Kung ganoon, maaari ka bang makipagtulungan sa amin? Oo naman. Anya. Mahabang katahimikan bago siya nagpasya na ikwento dito lahat ng kanyang pinagdadaanan sa kamay nito. Awang-awa si Melvin nang marinig nito lahat ng kalupitang dinanas niya sa kamay ng dating asawa. Pwede ko lang na itorture sa harapan mong lalaking iyan. Kaso ay labag yun sa batas. Wika ni Melvin. Hindi na kailangan, Melvin. Nasa kamay ko ang batas. Ako ang magdidesisyon kung ano ang nararapat na kaparusahan para sa katulad niyang walang puso.
Huwag mo sanang dumihan ang mga kamay mo, Linde. Matagal nang namayapa ang mabait na Linde. Gising na ang halimaw sa aking katauhan, Melvin. Kaya ipagpaumanhin mo. Hindi ko hayaang masoplong siya at tanging hemas lang ang magiging parusa sa kanya. Kasi maaari pa niyang masuhulan ng batas kapag ganoon lang. Nakuha ni Melvin ang kanyang ibig sabihin. Ngunit hindi sumagi sa isip ng binata na masigit pa sa iniisip nito ang posible niyang gawin sa dating asawa. Kinabukasan na hindi siya nagparamdam sa opisina. Walang ideya sa Clinton kung saan siya nakatira, kaya ligtas siyang magtago sa mansyon. Hindi rin niya alam kung anong hakbang ang tumatakbo sa isip ng dating asawa. Gayunpaman, kailangan niya itong maunahan. Hintayin niyang maghilom ang kanyang sugat. Tapos ay aatake siya sa mismong bahay nito. Pamilyar sa kanya lahat ng daanan at anumang pasikot-sikot sa bahay nito. Kaya tiyak na madali lang sa kanyang lahat. Kagigising lang niya nang katukin siya ng katulong sa kanyang kwarto. Manang, ang aga mo naman po. Ma'am Lende, nandito si Detective Melvin. Uwi ka nito. Nagtaka siya at hindi inaasahan na babalik ang binata. Gayunpaman, kailangan niyang harapin ito ng maayos. Bumangon na siya at naglinis ng katawan. Pagkatapos ay nagbihis para harapin ang binata. Nagkakape ito nang maabutan niyang nakaupo sa couch. Napaghintay yata kita ng matagal, Anya. Ayos lang, bakante naman ako ngayong araw. Ganoon ba? Buti at naalala mo pa pala ako. Sa ganda mo ba namang iyan? Paano pa kaya kita makakalimutan? Suos, galing din palang mambola nito. Tapusin mo na iyang kape mo. Natatawa ang wika niya. Ngumiti lang din ito habang malagkit ang titig sa kanya. Oo nga pala, Linde. Matanong ko lang. Nung magsama pa kayo ni Clinton, bukod ba sa El Bravo ay may iba pa ba siyang pinagkakaabalahang kumpanya? Pasimpleng tanong ng binata. Ibang kumpanya? Mukhang wala naman. Pero nung nasa iisang bahay kami, madalas ay nawawala siya ng hating gabi. Minsan, madaling araw na kung dumating. Hindi ko alam kung saan siya pumupunta. Baka sa babae niya. Bakit? Wala. Naitanong ko lang kung gaano kalakas ang pinagkunan niya ng yaman. Sagot nito. Ngunit duda siya sa naging sagot nito. Pagkaramdam niya ay hindi yon ang tunay na dahilan. Sa reaksyon ng mukha nito, ramdam niyang may kung ano sa pagkatao ni Clinton na gusto nitong alamin. Ngunit wala rin naman siyang ideya sa pagkatao ni Clinton, maging sa mga negosyo nito. Anging ang El Bravo lamang ang alam niyang kumpanya na pag-aari nito. Matagal ang pananatili ni Melvin sa mansyon, kung saan na napunta ang kanilang usapan. Alam niyang kinukuha ng binata ang kanyang loob, kaya lang ay manhid na ang kanyang puso pagdating sa pag-ibig. Dalang-dala na siya sa lahat ng pinagdadaanan niya sa kamay ni Clinton noon. Pagkaalis ni Melvin, ay umakyat na siya ng kwarto. Magdidilim na. Halos buong araw rin niyang kaharap ang detective. Kung hindi lang nakakabastos ang pagpapaalis ng bisita, parang gusto na niya itong paalisin. Naganda na siya dahil ang gabing iyon ay kabilugan ng buwan. Iyon ang kanyang pagkakataon para umatake. Malakas ang enerhiya na taglay niya kapag ganawan. Sakay siya ng kanyang kotse. Binagtas niya ang kahabaan ng daan. Patungo iyon sa lugar ng dating asawa. Mahigit 2 oras din siyang nagmamaneho bago niya narating ang eksklusibong subdivision. Sa labas lamang siya ng subdivision at umikot pa siya sa labas nito para makalapit ng konti sa bahay ni Clinton. Medyo may kasukalan ang parting iyon sa likod ng subdivision.
kaya hindi siya mahihirapan sa pagbabagong anyo na gagawin niya. Iyon na ang tamang oras. May inusal siyang salita na hindi niya alam sa sarili niya. Basta na lang iyong lumalabas kapag gustong mabuhay ang halimaw sa kanyang katauhan. Matapos usalin ang salitang Latin na iyon, ay bigla na lang siyang naging anyong uwak. Mula sa nakabukas na bintana ng kanyang kotse, ay nilipad niya ang loob ng bahay ni Clinton. Sa mismong kwarto nito, doon siya dumiretsyong pumasok. Sakto at naiwang bukas ang bintanang kristal, kaya malaya siyang nakapasok. Naghintay siya roon sa pagpasok nito, at tamang-tama. Dahil wala pang 5 minuto ay lumabas na ito sa banyo. Walang damit, at tanging tapis na tuwalya lamang sa pambaba ang nagsisilbing takip sa katawan nito. Nagulat pa ito nang makitang may uwak na nakadapo sa couch ng bahay nito. "Lumayo ka dyan, hayop kang uwak ka. Pataihan mo pa yung aking couch. Mamahalin pa naman yan," saway nito. Bigla siyang nagbagong anyo bago pa siya nito malapitan. Sobra ang gulat na mababaka sa mukha ng dati niyang asawa. "Talaga bang napakabangis mo ng uri ng aswang ha, Linde?" tanong nito. Ngunit ramdam niyang takot at bakas rin iyon sa mga mata nito. "Ikaw lang naman ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Alam mo bang dahil dito, kaya ako nabigyan ng pangalawang buhay. Kaya hanggat hawak ko pa ito, hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha iyang buhay mong di ako namang walang kabuluhan." Mabilis ang mga hakbang nitong tinungo ang aparador. Bigla niyang naalala ang isa sa karahasang ginawa nito sa kanya. Kung paano siya nito tinakot sa mga putok ng baril. Pinaglalaroan siya nito noon. Halos ilang beses na rin nangyari ang ganoon. Kaya sa pagkakataong iyan, hindi na nito magagawa pa ang bagay na madalas nitong ginagawa sa kanya. Tumalon siya ng sobrang lakas, sabay kalmot ng likod nito. 2 kamay ang gamit niya. Kaya napahiyaw ito habang nakadapa sa sariling sahig nito. "Hayop ka, Linde. Sinubukan ko namang bumawi sa iyo." Nito habang namimilipit sa sakit. "Hindi mo ako mauuto. Sinungaling ka. Ang mga katulad mong lalaki ay hindi na dapat pang binubuhay sa mundong ito." "Tao lang ako, Linde. Nagsisisi rin." "Hindi na uubra iyang pagsisisi mo sa akin. Masyado ng maraming pasakit ang pinagdadaanan ko mula sa mga kamay mo." Wika niya. Hindi na niya ito hinayaang magsalita dahil ibinaon na niya sa likod nito ang mahahaba niyang kuko. Napakalakas at napakatinis ng tinig nito. Ngunit batin niyang walang kahit sinong makarinig sa sigaw na iyon. Hindi niya pinatagal pa at dinukot na rin niya ang mga lamang loob nito. Hinayaan niyang mabusog ang sarili bago niya iniwanan ang katawan ng dating asawa. Wala na itong buhay. Wala na rin mga lamang loob. Nagmamadali na siyang mag-ibang anyo. Muli siyang naging anyong uwak at mabilis na nilipad ang kinaroroonan ng kanyang kotse. Punong-puno ng enerhiya ang kanyang buong katawan. Pagkaramdam niya ay ang gaan-gaan ng kanyang sarili. Pagkarating niya sa kotse, ay naging anyong normal na agad siya. Binuhay niya ang makina ng kotse at nagmaneho pa uwi na tila ay walang nangyari. Matatahimik na siya nito. Pagkat ang taong kinasusuklaman niya sa buong buhay niya ay wala na. Magiging mapayapa na ang kanyang utak. Iyon lang naman ang gusto niya sa ibinigay na pangalawang pagkakataon na mabuhay siya. Ang makapagigante sa nag-iisang taong minahal niya. Ngunit naging matinding pasakit sa buhay niya. Nakatulog siya ng mahimbing sa gabing iyon. Katunayan ay tinanghali siya ng gising sa sobrang himbing ng kanyang pagkatulog. Kung hindi nga siya muling ginising ng katulong,
ay tila ayaw pa sana niyang bumangon. Ano na naman yan, Manang? Tanong niya sa katulong. Si Detective Melvin. Siya ulit, Ma'am Linde. Nandito siya. Bakit na naman kaya? Malay ko po, ma'am. Baka nanliligaw na yan sa'yo. Pero bumangon ka na po, ma'am. Tanghali na rin po. Kanina ka pa walang kain. Uwi ka ng katulong. Tsaka lang niya naalala ang nangyari kagabi. Wari niya ay panaginip lamang ang lahat. Ngunit siya mismo ang gumawa ng karumal-dumal na bagay na iyon. Dapat nga ay mas matindi pa roon ang kanyang ginawa. Dapat ay binasag din niya ang mukha nito. Hanggat hindi na makikilala ng kahit na sino. Nagmadali siyang magayos para harapin ang binata. Halatang wala pa itong tulog kaya pinunan niya agad ito. Bakit ganyan iyang itsura mo, Detective Melvin? Tanong niya. Alam mo ba ang karumal-dumal ang sinapit ng iyong dating asawa? Uwi ka nito. Ha? Bakit? Patay na ba? Siyempre patay na. Wala nang ang lamang loob eh. Anil. Ngunit pabulong lamang ang huli. Tama ka. Natagpuan siyang patay. At nawawala ang mga lamang loob. Mukhang malaki ang galit ng may gawa. Ang nakapagtataka lang ay hindi namin mahanap ang mga lamang loob na ayon sa buong paligid ng bahay. Uwi ka pa rin ito. Malamang kinain ko na yun eh. Kaya paano nyo pa mahanap? Bulong niya. May sinasabi ka ba, Lende? Wala naman, Detective. Sabi ko lang ay sayang. Siyempre, asawa mo yon at mahal na mahal mo. Kaya normal lang na ang reaksyon mo ay ganyan. Ngunit alam mo ba kung ano ang pinakamatinding balita ko sa iyo? Bakit? Kunot noong tanong niya. Nahanap na rin sa wakas ang laboratorio ng droga at si Clinton mismo ang may-ari. Sayang lang at hindi na siya nasingil sa atraso niya sa batas. Kasabay kasi ng pagkabisto ng laboratorio ay pagkamatay din niya ng gabing iyon. Balita nito. Wala siyang reaksyon. Hindi niya alam ang illegal na gawain nito. Gayunpaman, mas mabuti na lang din pala na pinatay niya ito. Salot din pala ito sa lipunan. Higit pa sa kanya na isang aswang. Hindi na siya nagbigay pa ng reaksyon. Minabuti niyang magpaiwan mag-isa at hiniling na iwanan siya dahil gusto niyang magbumoni-moni. Kailangan din niyang pag-isipan kung ano ang mga susunod na gagawin niya. Dalawang kumpanya ang kanyang hahawakan, ang El Bravo at Castillo. Kailangan niya ng isang taong mapagkakatiwalaan upang mapatakbo ng maayos ang kumpanya na pag-aari na niya. Pagdating ng araw, kung iibig man siya, sisiguraduhin niyang mahal din siya at tanggap siya kahit sa bago niyang taglay na katauhan. Hindi niya hiniling na maging isang aswang. Sadyang biktima lang din siya ng kapalaran. Ngunit kung totoong mahal siya ng isang tao, kahit ano pa ang katauhan na meron siya, ay alam niyang hindi ito mag-aalinlangan na mahalin din siya. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mahalin niyo na. Kasi magsasabay na ako ng pinaka-paborito kong word, ang wakas.